71% of these birds are born to cohabitating partners, mga nagsasama na. Kung titignan natin, ang effect, ano ba epekto dito sa pamilya? So, children of cohabitating parents are 5 times more apt to live in poverty. Mas mababa yung kanilang living condition. And 22 times more likely to be incarcerated. Kumbaga, yung mas marami yung nakukulong dahil dito sa mga ganito yung mga parents lang na hindi married ka. Children of cohabitating parents are 3 times as likely to be expelled from school or to get pregnant as teenagers than children from an intacto with married parents. So ito yung nakikita ng statistics, siguro pinag-aaralan na sa school kung yung mga siraulo, yung mga bully sa school, ano nga ba yung reason nito? So yun yung nakikita nila na yung kanilang parents ng mga batang yun, ay mga naghiwalay, single parents, o kaya living na nagsasama sila na hindi sila married. Tahimik ako. So children of cohabitating parents are 10 times more likely to be sexually abused by a step-parent than by a parent. So ito, nakikita rin natin ito sa atin sa Pilipinas, yung mga step-fathers normally ang nire-rape sa kanilang mga step-daughters. And then teenage pregnancy, napaka-ano rin ito. So 3/4 of a million teens between 15 and 19 become pregnant each year. So napakabata. Kung titignan natin, 15 to 19 years old, ano yung mapapakain, ano yung may tuturo sa kanilang mga anak? Kung ganyan yung kanilang edad ng mag-aasawa or magiging pregnant. Marami temptation. Kanina pa yan. So, teen mothers account for 11% of all births in the US. So, ganyan kalaki, 11%. Out of all teenage pregnancies, 29% are terminated by abortion. So, dahil sa takot ng mga teenagers, ang tendency nila is magpa-abort na lang. Ganun yung nangyayari. And then, US teen pregnancy rates are higher than those of other developed countries. So, US rates are twice as high as England and Wales or Canada, 8 times as high as in Netherlands or Japan. So, dahil yung progressive masyado yung sa US, masyado sila liberated, ang tendency kasi ng mga parents doon is trabaho lang, hindi na pa natitignan yung kanilang mga anak. So, yun yung tendency na napapabayaan. And then it leads to teen-age pregnancies. So, dito naman sa same-sex statistics, sinasabi rito, total number of gay couples, napakalaki, 594,000, more than. And the number of people in a couple, 1.2 million. So, sa California, yung pinakamaraming sex marriages. So, dun yung mga bakla na nagdadamit na talaga ng mga babae. Karamihan dito, yung mga mayayaman na mga bakla dito sa Pilipinas na hindi makapag cross-dress nung pupunta sa US para, kumbaga, makapag-ano sila, maging libre. So, kung titignan natin sa culture of death, ano ba itong culture of death dito? So, divorce is number 1. Euthanasia. Yung euthanasia, yung pag yung ating mga magulang nakakasagabal na sa atin, masyado ng mga matatanda, pasanin na, mas maganda na, lalo sa abroad na, kumbaga patayin na lang. Kumbaga minsan tinuturo ka na lang ng drugs para mamatay. So, yun yung nakakatakot. Kasi yung pamilya, nawawalan na ng kumbaga yung connection. Mas gusto nila na mas libre sila, ayaw nila na may mga inaalagaan sila. Kaya nga sa US, marami ron yung mga homestead, yung mga home for the aged. Doon na lang nila dinadala yung kanilang mga magulang. And A is for abortion, T is total birth control. So, sa atin, yung ini-spouse na yun, yung marriage bill, ini-spouse na yung mga contraceptives. So, nakakatakot, brothers and sisters. Sa China, nung napunta ako sa China noon, may one-child policy pa rin sila.
Pag nakikita namin yung mga bata, alam niyo, nag-aalaga sa mga bata, isa na lang kasi yung one child policy nila. So, makita mo yung lola, lolo, tapos yung mga magulang, yun yung susunod sa bata. Ano nagiging tendency dahil nag-iisa lang yung mga bata, nagiging spoiled. Nalalaba, masyadong alagang-alaga. So, yung nakakatakot sa mga one-child policy. And then yung age dito sa death, culture of death is homosexuality. So, lumalaki na rin yung homosexuality sa atin. Nagtataka kami, bakit hindi naman sila nanganganak, pero bakit sila dumadami yung mga homosexual? So, yun ang nakakapagtaka bawal-bawal. Pero, totoo. Alam niyo, brothers and sisters, hindi naman natin tinuputya yung mga homosexual. Marami din tayong mga members, lalo na yung sa Singles for Christ. Pero kami sa Meralco, ano siya? Ano pumasok siya, talagang vulgar na homosexual siya. So kinukwento niya, pag nagsisharing siya, kung paano, parang may addiction siya Lumalabas rin siya pag gabi. Alas 11, alas 12 ng gabi, naghahanap siya ng yung mga natutulog sa bangketa, natutulog sa ilalim ng truck. Gusto niya magkaroon ng urge, gusto niya magkaroon ng sex with those persons. So isa, dalawa, tatlo, ganun yung kanyang urging niya dahil sa homosexuality niya. Pero alam niyo nung napasok siya sa Couples for Christ, nagkaroon siya ng mga prayer group. Ang ginagawa niya pag nagkakaroon siya ng urge is to text yung mga kanyang household members. Tine-text niya yun, sinasabi niya na, bro, meron akong urge, so hindi ko mapigilan. So that's the time na yung grupo niya is nag-pray para sa kanya. So eventually ngayon, na-overcome na niya yun, hindi na siya active homosexual, ngayon, advisor siya sa Don Bosco, teacher siya sa Don Bosco. So, sana eventually yung pinag-pray namin, eventually sana makapag-asawa rin siya at maging normal yung kanyang buhay. Okay? So, for God's plan, for the family to happen, we need God's help. Napaka-importante. Napakahirap kasi magpalaki ng pamilya. Mga ilan na po yung inyong mga anak? Dalawa. Kayo po? Sa pala? Marami. Pero masarap po marami. Masarap po marami. So, what's God's plan for the family? So, tignan natin sa Genesis, sinasabi dito. So, God created man in His image. In the divine image, He created him, male and female. He created them. God blessed them, saying, be fertile and multiply, fill the earth and subdue it. So, malinaw yung sinasabi ng ating Panginoon. Kailangan we have to multiply. Dapat, lalo na pag yung maganda yung ating pamilya, yung kunyari yung breed natin, paramihin natin Napaka-importante nun. Kasi kung yung mga masasamang tao, masasamang pamilya, yung mga manghuhurakot ang nagpapalaki ng pamilya, wala, matatabunan tayo, kumbaga dadami yung mga evil forces dito sa atin. So, kailangan sa atin, tayo as Catholics, magparami rin. And then, so sa Genesis, sabi rito, then the Lord God made the man fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs, closed up the flesh, he formed a woman out of the rib, and brought her to him. The man said, at last, here is one of my kind, bone taken from my bone, and flesh from my flesh. Woman is her name, because she was taken out of a man. That is why a man leaves his father and mother and is united with his wife, and they become one. So sa Genesis pa lang, start pa lang ng Bible, sinasabi na rito, yung marriage ng man and woman. So napaka-importante na yung pagsasama nyo, impossible, yung nakahiwalay kayo sa inyong mga magulang. So, kasi, eto nga lang, si Adam lang ang pinakamaswerte sa atin kasi wala siyang biyanan. Yung sinasabi nga. Pero, well, ano naman, nakakasama naman tayo. Iba rin kasi yung pagpamilya natin nakahiwalay sa ating mga magulang. Tapos yung mga tanong nga, there was a time na sa homily ng bishop, tinanong ng bishop, pag nasa bangka ba kayo, kasama mo yung nanay mo, lalaki yung tinanong kasama mo yung nanay mo at saka yung asawa mo. Kung lulubog yung bangka, dahil kailangan dalawa lang,
Sino yung itutulak mo? So napakahirap na tanong, ika nga. Pero sabi ng bishop, nanay mo ang kailangan i-sacrifice. So mas dapat bigyan natin ng importansya ang ating asawa kaysa sa ating magulang. So huwag naman natin itulak ng basta-basta. Pero ang sinasabi lang, if you have to choose between your mother and your wife, yung kailangan po yung ating asawa. Napaka-importante po niyan. And then the family is the basic unit of society. It was meant to be from the beginning. Sa Genesis nga yan. Then God created man, male and female, with physical features to enable man to increase and multiply. And God intended man and woman to be one, no independent individuals producing babies, but the husbands and wife raising a family. So, ito, pinakikita na dapat mag-asawa ang babae at lalaki. Hindi pwede yung ayaw kong asawa, gusto ko lang magpabuntis. So, nag-fertility, vitro, anong tawag na rin? Vitro, fertilization. So, hindi po ganon. Lalo sa ating community, napaka-importante ng marriage. So, marami tayong mga naging members, lalo na sa mga depressed areas, marami, for one, marami rin mga unmarried. Pero nung pagkatapos sa Couples for Christ, nung graduate sila sa CLP, we made it a point na pakasal sila. Kahit dun sa mga kasalang bayan. Napaka-importante po niyan. Hindi naman po kailangan na mag-garbo yung mga kasal. Ang importante lang is na witness ng ating Panginoon yung kasal. And then the family is a place for teaching and training children. So a place to transmit wisdom and values. So, importante yun, lalo sa atin, mga magulang. Hindi po natin pwedeng ipas kung kanino lang yung pagtuturo sa ating mga anak. Tayo mismo dapat. So, wag tayong kampante na anyway, nasa Catholic school naman yung anak ko, nasa Ateneo ko na pinag-aaral, bahala na yung mga pari ron. Hindi po, dapat tayo ang nagtuturo sa ating mga anak. I remember, kasi I remember there was a time sa Miranda po, may paring nag-misa sa amin doon. Bago lang, guest priest lang, galing sa Christ the King. So, napaka-solemn niya, kulitin pa yung investment niya, galing daw siya ng Russia. So, napakagaling mag-misa, napakagaling mag-homily. So, for more than 3 weeks, yun yung pari namin, napakagaling. Tapos, eventually, nakita namin, fake pala yung pari niyo. Nakita sa mall, nanlalalaki, tapos marami palang hinihingihan dun sa Christ the King ng pera. So, hindi mo alam ang pagkatao ng isang tao. Kaya kailangan tayo, for one, tayo mga magulang ang nagtuturo sa ating mga anak. Amen? Amen. So, parents' values become the children's values. Kung ano yung nakikita sa atin ng mga anak natin, ang ginagawa rin nila. Kaya napaka-importante sa atin na maayos yung ating pamumuhay. Hindi yung pag dumarating na yung mangungutang sinasabi natin palagi sa ating mga anak, huwag ka magsisinungaling. Pero ito na yung taga-Meralco, naniningil na. O sabihin mo, wala ako. So, wala, kumakambyo agad. So, yun ang importante. Kung ano dapat yung sinasabi natin sa ating mga anak, huwag kang manigarilyo, huwag kang uminom. Pero nakikita naman sa'yo, umiinom at naninigarilyo. So, tayo dapat, kung ano yung nakikita sa atin ng mga anak natin, yun yung ating ginagawa. Then the family is for training church leaders. So, dito sa Timothy, basahin natin, he just managed his own household well, keeping his children under control with perfect dignity. For if a man does not know how to manage his own household well, how can he take care of the church of God? Tayo kasi, tayo, maski the church leaders, makikita naman natin, lalo na yung mga kalalakihan, nakita naman natin ang mga leadership ng ating simbahan, ang pope, ang bishop, cardinals, please, puro lalaki yan. Napaka-importante na tayo ay maging sagdalan, maging talagang foundation ng ating simbahan. Then the family is a domestic church. And sinasabi ko kanina, the parents, especially fathers, are the priests in the family. We have to
we as parents have to present God to our family, and parents present their family to God. So, hindi yung kailangan sa bahay natin, kung dati yung mga pictures pa ng mga yung mga gold stars, yung mga nakapaskel dun sa ating mga bahay, dapat iniiba na po natin yun. Dapat yung mga Panginoon na, Mama Mary na, ganun po. Kasi kung ano yung environment na nakikita dun sa kabahayan natin, yun yung nai-instill dun sa mga bata. So, importante po yun. Naalala ko yung sa aking kaopisina, yung kanyang anak, medyo nung lumalaki, siguro mga teenager niya yung kanyang anak, nagkaan siya, sa malog niya, bakit naging bakla yung anak ko? Kasi, sabi niya, ang ano ko naman, macho-macho ko. Wala naman sa pamilya namin yung bakla. Pero kung titignan mo yung kanyang buhay, palagi siyang inom ng inom, mabarkada, uuwi sa bahay, mga 11:30, o pasado alas 12. Pagdating ng Sabado, magbubot ng napakaaga, 5:30. So, uuwi, lasing na naman, ng mga gabi na naman. So, tapos nagdadala ng mga barkada sa bahay, nagiinom sila. So, ano yung nakikita ng anak niyang lalaki? So, hindi, parang nakikita niya is hindi maganda ang ginagawa na niyang tatay. Mas maganda yung ginagawa niya ng kanyang nanay na nagkakinaalagaan siya. So, naging tendency is naging mas feminine yung bata. So, dalawang brothers and sisters, kailangan natin aware tayo sa ating mga actuations, aware tayo sa ating mga ginagawa. Dahil eventually, yun din yun ang makikita sa ating at ating mga anak. And then, God has lost central place in the family. Yun, nawawala na yung prayer time. Importante po nun eh. Prayer time. The family that prays together, stays together, ang sinasabi mo. Pero nag-joke yung bishop eh. Sabi niya, the family that prays together has only one rosary. Kaya kailangan sila mag-ano. Pero kami as a family, we make it a point. We make it a point na we pray the rosary. Tapos ang style namin sa bahay, pag lalabas kami, pag weekend, so ano yan, we have to pray as a family sa kotse. So mauuna yung bunso namin. Nung nag-umpisa kami noon, mga 4 years old, 5 years old lang sila. So name the Father, Son, the Holy Spirit. Tapos mag-ano sila. Sa community kasi natin, ang prayer natin is prayer for Thanksgiving. Pagkatapos ng Thanksgiving, prayer for petition. So napakasimple lang nung prayer sila. Salamat. Thank you Lord sa bago kong shirt. Ganun yun. Tapos sabihin na, sana Lord, makapag-Jollibee kami mamaya. Ganun lang yung mga sinasabi. Simple na. Pero eventually, naiiba na. Minsan ang mga prayer na, sana magka-boyfriend. Wala ako pala yung nag-prayer. Pero yun, kasi pag nag-vocal prayer tayo ng sisters, narinig natin kung ano yung mga inakasama-kasama ng ating mga anak. Napaka-importante nun. Hindi natin kasi minsan alam kung ano yung request, ano yung naging mga blessings ng ating mga anak. Napaka-importante po na magkaroon tayo ng vocal prayer. Lalo na yung kung ating mga anak yung naninig pa. Okay? So parents no longer bring up children the discipline and instruction of the Lord. Ito, lalo na kung ang mga anak nyo ay medyo naliliit pa, dapat po, ano natin, napapalo din natin. Sinasabi naman sa Bible yun eh, do not spare the rod. So, kasi habang maliit, pero kung malaki na kasi, parang puno yan, pag malaki na yung puno, mahihirapan ka ng balagdutin yan. So, dapat maliit pa lang. Yung mga anak ko, I make it a point na napapalo ko sila nung maliit sila. Pero napaka-importante, pag pinapalo ko ninyo yung mga anak, eh pagkatapos po ng pagpapalo, i-explain nyo kung bakit. So, anak, pinalo kita, galit ako sa kasalanan na nagawa ko. Pero ikaw, mahal kita. So, napaka-importante po no. I-stress natin sa ating mga anak yung love natin sa kanila. Unconditional love ika nga. Pero yung sa mga actuations nila, yung mga ginawa nila, eh dapat nagpaparusahan. Huwag naman yung nagkasara sila ngayon, after 1 week kung papapaluin. So, dapat immediate yung palo para na alam nila kung bakit. So, ganun yung mga ginagawa ko sa aking mga anak. Eventually, yung lumalaki sila, wala na, hindi na ako namamalo kasi kumbaga, ituwid ko na kung
kung bonsai man yung mga anak ko, naiinan mo na ipalugtot ko na sa tamang daan. Then many parents look to psychology as a source of wisdom for raising their children. Kasi ito yung psychology, sinasabi, huwag mong papaluin yung mga anak. Kasi yung pag-iisip niyan, baka maiba. So hindi po, kailangan po, nasusulat po sa Biblia, kailangan natin dinidisiplina yung ating mga anak. Then husbands and wives do not follow God's order for them, and there is confusion of roles. So, minsan, lalo na, yung mga under desire dyan, so, yun, napaka-importante. Dapat yung mga babae, magpapakubaba sa mga lalaki. So, pakita ko na itong aking favorite na verse, Ephesians. Kaya ako tumagal sa couples dahil dito. So, wives, submit yourselves to your husbands as to the Lord. For a husband has authority over his wife, just as Christ has authority over the church. And so, wives must submit themselves completely to their husbands, just as the church submits itself to Christ. So, ulitin po natin in 24. And so, wives must submit, themselves completely to their husbands, just as the church submits itself to Christ. So, ano yun, napaka-importante. Yun ang palagi kong sinisip sa thesis during that time. Kasi yung thesis ko po, abogada, pag may mga diskusyon, medyo nahihirapan ako manalo. So, eto, palagi kong pinapakita sa kanya. So, pero may kulatili naman. Sabi naman dito sa 25, husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave His life for it. So, kailangan naman tayo as husbands, minamahal natin ng Hindi. Sabi ng isis ko yun. So, ganyan. Kaya pag may mga kasalanan, lalo ako pag may kasalanan, medyo malaki-laki yung regalo na dapat ay. Yun yung mabigang regalo. Pero, ito nakakasaya. Dahil at least, kung may pagtatalo man kayo, nagbibigay ka. Dapat isa sa inyo magbibigay. Hindi pwedeng pareho kayo mainit ang ulo, magsasalpukan na lang, wala pong mangyayari. Napaka-importante po na merong nagbibigay ka. Well, at this point, tawagin ko na po yung maglilibatan. Sige. Good afternoon, brothers and sisters. Alam ko na nilibatan ko, sinabi mo na yung mga nilibatan. But truly, brothers and sisters, this is actually a very joyful community because we can talk about our problems as husband and wife openly, without necessarily fighting and quarreling. Kami ni Manny, before we joined the community, wala naman kami major na pinag-aawayan, no? We were just living our lives, trying to make our respective names in our careers, very busy. Then we had 3 children, raising them the best way that we can. And akala namin yung financial comforts, yung dapat na talagang pinag-ukol namin ng panahon. At pagsisimba na lang pag Sabado, ay pag-Linggo, mga holidays of obligation. Pasko, Bagong Taon, Mahal na Araw, November 1, November 2, mga ganun, no? But when we were blessed to be invited in a CLP like this, 1999, tamang sabi ni Brother Paul, 1990s. Umabot siya. Nagsabi taon, 1999. And we were sitting, just like you. I was actually asking myself, why are we here? Because all along I thought, the CFC, yung Couples for Christ, para sa mga mag-asawa na may problema, na halos malapit na maghiwalay. Although marami rin ganun ng mga kasama natin sa batch namin. And then, over the years of just, being, submitting ourselves to the Lord. Kasi minsan di mo nakikita talaga kung saan ka dinadala ng Panginoon eh. But He said you obey and do not be afraid. And if we obey Him, we
we are faithful to His teachings, no, He will slowly open your eyes and show you God's plan, His plan for your family. At ganun daw ang nangyari sa pamilya namin, no? Naiba yung focus namin ni Mami nung nagsiserve na kami sa community. Yes, we still have our work. You know, I still practice as a lawyer. You know, kanabaw pa rin sa Meralco. But, it's just, you know, for us to be able to survive in this world, no? Kasi kahit sabihin mo, kailangan mo pa rin ng pera. Kailangan mo pa rin ng livelihood. But more than that, no? Most of our time now is really geared towards serving the Lord and taking care of our children. And we are so blessed na nung lumalaki pa yung anak namin, nandito na kami sa community. Kasi ngayon, kasi pati sila, nasama sila sa mga family ministries na started sa Kids for Christ, tapos Youth for Christ, no? Yung panganay namin, malapit na mag-graduate, so baka mag-crossover yun sa SFC, yung dadasan ng tatay niya, maging CFC din siya in the future. Ayun, bago siya sa akin. Pasensya na anak mo. But you know, that is the, parang, it's really so beautiful because we can see the Lord parang guiding us all of these years. Hindi kami mayaman, no? But we have comfortable lives, so we cannot ask for more. We have more than enough. No, because God is with us, and God is enough for us in our families. Our two boys, isang malaking blessing na ng mga kapatid doon, yung dalawang lalaki namin, mga teenager na ngayon. Siguro kung wala kami sa community, gabi-gabi mag-uwalin kami. Dahil, syempre, nasa barkada yan, mga binata na. Ngayon, nag-uwalin pa rin kami, kasi maraming mga gabi na wala pa rin sila sa bahay. Pero, saan sila? Nagpa-practice sa music ministry, sa banda. Nagpabanda-banda sila because they love music, but we know who their companions are. Sing kanina sila sumasama. And alam namin na inalagaan sila ng mga tito-tita na dito sa community. So, that's why, you know, we in the community will not stop, you know, sharing the experience that we have, sharing the joy that each of our families experience right now. Kahit marami pa rin problema dyan, may mga utang pa rin na hindi namin mabayaran, may mga problema pa rin kami sa pamilya, no? But we're able to overcome all of this because we know that in the end, it's God's, you know, perfect plan for the family should prevail, no? And because of that, you know, we have peace, we experience joy, mapapabawi ng kailangan namin. Pakainin mo kami ng 1 solid, 1 liquid, okay na kami. Kung may buffet, bonus na yun. No? Kakanta kami ng libre sa patay, sa kasal, sa binyag. Ayan. Lahat yan, pupuntahan namin, sama-sama kami. And we want you, brothers and sisters, to be wanting us, to join us. Kasi dapat ma-experience yun para malaman yung sinasabi namin. And in the months and the years to come, we know that you yourselves will be able to share and to be able to, you know, express the same joy that you're feeling right now, because God is really taking care of our family, and we know that in the years to come, He will be with us. So at this point, brothers and sisters, I'd like to call our favorite daughter, only daughter namin siya, ang aming panganay, si Marie. Surprise sharing Vera. I should have known better. And good afternoon, titos and titas. I'm Marie, their eldest daughter and their only daughter. And I just want to share with you how blessed I am to be in this community. I think I said this time and again, ever since we started and my dad started giving Talk 7, no questions asked, pag may Talk 7, alam na. So, mag-schedule na dapat kami ng kanya-kanyang lahat para makalipas sa magbibigay ng sharing. Pero ayun po, kidding aside, I saw
started. Yung parang dati, I don't really remember yung may mga away-away, ganyan. But when we started in this community, I really started having fun. And lalo na nung nag-Youth for Christ ako, but I'm really shy actually. Mahihayin talaga akong tao. And personality-wise, mas introverted ako. Pero baliktad siya dahil naging active ako dito, lalo na sa YSC, especially now that I'm a leader. So I'm handling a program in the sector. Kailangan talagang you go out of your comfort zone. Kailangan maging confident ka kahit hindi confident. Diba? Kaya nagtataka yung mga tao pag sinasabi ko, introverted talaga ako. Kasi parang, wait, ang ganda mo kaya, ingay mo kaya. Pero yun, it's really something kasi I encountered so many people who have been important in my life. Ang dami kong titos and titas na kahit wala sila mama at papa, mga ampon, overnight kung kani-kanino, ganyan. And nakita ko din kung paano ako tinatrust ng parents ko because as a leader, marami din akong meetings. So sometimes yung meetings namin end 12 midnight, tapos wala naman akong driver, hindi naman ako nagdadrive ng kotse. So minsan commute talaga, jeep, bus, and I know my parents worry, pero at the same time, alam ko naman na they trust me to come home safe kasi they know where I am, they know I'm with people from the community. And also, my parents also helped shape my values in life. Yun yung na-realize ko kasi nakasubmit ko lang ng reflection paper about my top 5 values. And I was reflecting and reflection paper. I was reflecting and I saw na parang, kasi tinanong doon, how were your values shaped? Parang ko, it's a family. Kasi parang I have my own opinions then. Pero I think they were the ones who were really influential. Diba? In helping me shape my values. Talagang parang importante talaga yung family. And also, I think they also helped me they have shaped my priorities in life. Kasi dati, talaga gusto ko maging doktor. Gusto ko maging doktor kasi gusto ko maging mayaman. So, very materialistic. Pero ngayon, yung kinuha kong kurso, family life and child development. So, teacher, ngayon. Kaya, di ba, totally different from being a doctor. And alam naman natin, hindi naman nagiging malaki yung sweldo, kaya thank you in advance. Di ba? Parang supportan ka nila ako. They still support me dun sa pinili kong kurso, sa pinili kong career path. O, di ba? Diba? And kasama din, thankful din ako na napunta sa kursong yun because nakita ko din talaga yung importance ng family. So lahat ng aspekto ng buhay ko very family-centered. And I'm happy that you're here kasi natutuwa talaga nakakakita ng families together. Simple joys din kahit sa mall lang makakakita ko ng parents with their child. Natutuwa ko. Tapos pag sinusundo yung mga parents, yung mga estudyante ko, talagang nakatuwa sila tignan. And I'm praying and I'm really hopeful that you'll be one of those people who I'll be happy about na makikita ko kayo with your children in the future. Ganyan. And sana kasama niyo din sila sa mga family ministries if ever. Kasi it's nice to be serving in the community with your family. Kasi most of my friends are in the community. So, walang problema to introduce them to my parents. Walang problema to introduce them to my other titos and titas here. Kasi in the community, we are one family. Kaya okay lang mag-overnight, okay lang na kung saan kami pumupunta. And ayun, I hope you continue this program. It's a really great program. And kung kaya ko naman mag-top 7 sa dami, top 7 na natin ko. So ayun lang, I hope you continue and I'm praying for all of your families then. And for that, may God be praised.
mga babae sa aking buhay. Sino number one? Papalangan. Pero I can still remember nung nag-share na si Marinon when she was grade school pa lang sa St. Paul. So meron kaming talk dun sa RTC sa Pasig. Mga lunchtime. Pag sa gobyerno, lunchtime kami nagsi-CRT. Yung mga judges, yung mga clerk, support. So, tapos nag-sharing siya tungkol sa, still remember yung sharing niya. Meron daw silang recollection sa school. Tapos, nung nag-sharing na, nag-iiyakan yung mga klase niya na mayayaman. Bakit sila umiyak? Dahil kinukwento nila na yung kanilang mga magulang iniwalay. So, hiwalay o kaya yung kanyang isang magulang is nasa abroad dahil naghahanap ng, kumbaga, pera, kailangan ng pera yung pag-iisip eh. Pero whereas yung nag-sharing nga raw siya dun sa class na ngayon, na hindi kami mayaman pero masaya kami dahil yung aking pamilya ay buo. So, napaka-importante, brothers and sisters, that we value more yung ating relationship sa family than yung money na inaano natin, material things na inaasama-sama natin. And I tell you, pag inunan niyo yung Panginoon, and that will follow. So, darating at darating yung material things. Amen? Amen. So, next. So, God has no central place in the family. So, ito yung nangyayari kasi husbands and wives that follow God's order. Yung kanina nga, there's confusion in others, commitment is shaky. So, stress on materialism and easy life. So, ito, napaka-prevalent. Naalala ko nun yung sa school nila, Paulo, sa Ateneo, yung batchmate nila, yung dalawang parents nila, nagtatrabaho sa Saudi. Iisa lang yung anak, medyo may katabaan, lola yung nag-aalaga. So, yun. One time, nagkasakit yung bata. So, galing pa raw sila sa mall. Tapos pag-uwi nila, nilagkat na yung bata. And you know, after 2-3 days, the child died. Yung pala, may thank you na, hindi lang, napakalaki lang kasi niya, kaya niya yung pangatawanan yung sakit. Yung pala nagkaroon na ng internal bleeding. So, titignan mo, brothers and sisters, uuwi yung magulang, pareho nasa Saudi, maraming perang dala. Kasi ang purpose nila, mas mapaaral nila na napakaganda yung kanilang anak. At uuwi sila na wala na yung kanilang anak. And at their age, hindi na sila childbearing. So, ano nilang mangyayari sa pera nila? So, nakakalungkot, brothers and sisters. So, we have to be mindful of that. At napakarami tayong OFW na wala. Marami nga silang pera pero yung mga anak nila dito nasa into drugs, hindi nag-aaral. Kasi bakit? Hinihintay lang nila yung padala. So, walang personal, walang loving care ng magulang ang natatamo nila. Amen? Amen. So, the family itself is losing its importance. So, family responsibilities is taken over by other groups. Marami ng mga barkada, lalo na pag teenager niya yung mga anak, may kanya-kanya ng barkada yan. Mahirap ng hugutin ika nga. Mahirap na magkaroon ng family bonding dahil may kanya-kanya ng mga barkada. So, kami naman, ang ginagawa namin, every time na meron mga youth for Christ activities, we make it a point na sumasama rin kami. Nagbabayad din kami sa mga conferences nila. Pag pupunta sila ng the provinces, parang kami kasama. Pinakikinggan din namin yung mga talks ng mga youth for Christ. Marami yung mga talks na binibigay. So, nalalaman natin kung ano yung pulso ng mga kabataan. The modern recreation facilities allow greater interaction between members of the family, lalo na yung Game Boy. Ito po yung isang nagawa namin sa aming pamilya. So, hindi namin pinilihan mga PlayStation, mga Game Boy. Xbox. Mga video. Alam niyo yung mga maliit pa yung mga tapos nag-iiyakan niya pa. Ang ganda-ganda nung wing kaklase namin. Ang gaganda ng mga laro nila. Pero kami wala. So, nakaka ng damdamin ika nga, nakakalungkot. Kasi, pero tiniis namin yung brothers and
sisters. Ang ginagawa ko para to be able to please naman sila. Pag pupunta kami ng mall, definitely pupunta kami sa game station. Yung mga, meron kayong 2 hours dyan. Maglaro na kayo hanggang gusto nyo, yan na yung paglalaruan nyo. Tapos pupunta kami sa mga toy station, laruin nyo na lahat ng toys dyan, pero hindi tayo bibili. So, gano'n. Dito rin sa couples kasi natutunan din namin yung pagtitikip. Because rather than we splurge, we give to our community. Nagka-tides kami. Okay? So, family has become dispensable with living situations and separations. Yeah. So, the pace of modern life has become fast to develop meaningful relationship. So, hindi na, yung bonding nawawala na. And then, people are constantly on the go and very busy. Livelihood is taking a big chunk of the time of fathers and oftentimes mothers as well. So, the family is under attack by evil forces. So, ganun yung nangyayari sa atin. Kasi yung, yung materialistic, yung pagiging materialistic natin, yung malakas makasira ka nga. I remember yung kwento ni Bishop Sok sa isang homily niya before. There was now a family. There was this man, 35, 36 years old. So ano siya, mapursige sa trabaho niya. Palaging overtime, tapos masipag na masipag. So eventually, na-promote siya. And with that promotion was a new car. So binigyan siya ng bagong kotse ng kumpanya nila. So one time, umuwi siya. This is a true story, kwento ni Bishop South. So umuwi siya, pinarada niya sa garahe, sa apartment sila nakatira. Tapos pinakita niya sa kanyang wife. Tapos meron siyang daughter na I think 6 or 7 years old. Pinakita yung gandang, napakagandang kotse niya. So pinapasok, amoy na amoy, talagang naka-plastic pa yung silya, first na kotse niya. So, talong yung bata, tapos yung misis niya, tuwan-tuwa rin. Then afterwards, pagkakain, natulog, una. So naiwan yung bata sa garahe. So ginawa ng bata, meron siyang Crayola. So puti yung kotse, so nag-drawing. So nag-drawing ng bundok. So siyempre pag may bundok, may puno. Tapos may ibon. So kumbaga yun, nakulayan na yung kabilang side. So hindi na kontento, pumunta sa kabilang side. Meron naman siyang watercolor. So watercolor naman yung ginamit. So lo and behold, pagkagising ng tatay, ano yung unang gagawin ng tatay? Siyempre, titignan yung kanyang kotse. Yun ang pinakamahal na mahal niya during that time. And lo and behold, itong kotse niyang kulay puti ay multicolor na. So, parang naging canvas, naging canvas yung kanyang kotse. Galit na galit yung tatay. Tanong ginawa ng tatay, pinalo yung bata. Iyak ng iyak, walang magawa yung nanay kasi nagkasala nga yung bata. Pero siguro nagdilim yung mind ng tatay, nakakita ng isang putol na martilyo dun sa kanilang garahe. And you know what he did? Pinagaling yung kamay ng bata and then pinupok yung kamay ng bata. So iyak yung bata, sinugod ng nanay sa ospital, tapos yung tatay hindi makapunta sa ospital. Siguro na na-realize niya yung ginawa. So after mga 4 or 5 hours, pumunta yung tatay sa ospital. Sinalubong siya ng kanyang anak. Sabi ng anak niya, Pa, sabi ni Mama, may insurance raw yung kotse yung mapapalitan raw yan. Pero Papa, yung daliri ko, hindi na raw tutulog. So 2 fingers, kailangan mo tutulin. So nakakalungkot. Kasi sa blessing, yung kotse niyo. So, yun yung kailangan natin pag-isipan. And eventually, sabi ni Bishop, the man committed suicide. So, yun yung istorya. Mga nakakalungkot. Kasi sa blessing, bagong kotse mo. Pero wala nangyari. Ikakasama pala ng pabuhayan niya. So siguro yung the husband, hindi siguro niya mating nalalaki yung paganda niyang anak, wala pagkadalaga, na mayroong putol na daliri. And it was because of him. So yun lang, brothers and sisters, we have to be worthy of our blessings. Hindi lahat ng material, hindi lahat ng maganda sa tingin nyo is blessing. Kailangan yung pinagdadasal yan at
at pinagpapasalamat sa amin. Amen? And then the devil wants to break up the family. The devil promotes things that work to undermine the family. So, yun yung isa sa mga stories na So, I would just also like to make a personal sharing. So, nung nag-start kasi po kami sa Couples for Christ, yun din, materyoso, may po kasi ako uminom din during the time sa Miracle, mga kabataan namin. Medyo, ang tendency, kasi may boss ako sa Miracle no, na ang inuuwihan po niya sa Nueva Ecija pag weekend. So, ang first trip sa Nueva Ecija, alas 4 na madaling araw. So, dapat iinom kami hanggang alas 4 na madaling araw. Ganun yung naging kagawayan namin pagdating ng alas 4, pagdating ng Biyernes. So, tapos mahilig din yung mga babae yung boss ko, butin lang, yung ako, yung konti lang. Hindi masyado. So, pero ganun yung tendency, kumbaga, palagi, every Friday yan, meron inuman yan. So, even kung nagustuhan ng Monday or Tuesday, ganun yung sitwasyon. So, bakit ako sumasama? Siyempre, nagpapalakas ka rin sa boss mo para ma-promote ka. Ganun yung line of thinking ko, tika ka. And then, that time, napakalaki ng aming stock option. Binibigyan kami ng stocks ng Miracle. Marami ako nakuha nun. Laki-laki ng pinutubo ko. Kasi yung Miracle, we got it for 90 pesos. Tapos, nag-high yan ng 500 pesos. So, pagkalaki-laki, by the millions yung aking paper gain, ikaka. Kasi sigpa binibenta yung stocks. Namimili ako sa mga opisina ko. Yung mga, kasi 5 years to pay yung aming mga stocks eh. Binibili ko na sa kanila kasi ayaw nila, gusto nila pera agad. And then, naglalaro ako sa stock market na lahat ng kunin kong mga stocks, eh, tumataas during that time, yung mga mid-1990s. So sabi ko, galing-galing ko, ang galing ko sa stocks, napakatalino ko. So, yun yung time na wala kaming bahay pa doon, nag-apartment na kami sa Makati, na konting bahana, nagkailangan kami magbota. Sabi ni Grace, bilhin na tayo ng, kaya na natin bumili ng cash na bahay. Kakash na natin. Sabi ko, bakit ka bibili ng bahay? Eh, ang galing-galing ka. Kaya-kaya mong doubling yung pera niyan. Yung 2 million natin, kaya mong gawin 4 million yan. Hintay-hintay ka na. Kaya-kaya na natin yan. Pero, in my mind, iniisip ko na nun, wow, galing ko. Kailangan may number 2 ako. May number 3 ako. Yun, titignan ko. Kagkato ka, mag-mistress. Kasi yun yung nakikita ko. Ang mga congressman, ang mayor, ang mga senador, eh, puro may number 3 yan. Eh, kung magaling sila, tapos ganun din ako. Yun yung line of thinking ko. Nawala ako sa focus sa ating Panginoon. Whereas nung bata ako, palagi ako nagpupunta sa church, palagi ako nagdadasal. Pero nung nagsarili na meron akong pera nung kinikita, eh, nawala sa Panginoon sa akin. So, nung malapit na po akong yung naghahanap na ako ng magiging business ko. Kasi kinumpil ko na magkano ang bahay, magkano ang paaral, magkano ang apartment. Ganun po, kasi ganun ka-structure yung pag-iisip ko. Kailangan sigurado ako. So, tapos na tayo kung gano'ng kataas yung umakyat yung stock market, eh mas matindi yung bulusok. Bagsak na bagsak yung stock market. Nung po, siya, kung 500, naging 400, and then tataas pa yan, okay pa lang yan. Naging 300, hindi, akyat pa yan. So, ganun yung alam niyo, brothers and sisters, umabot ng 9 pesos yung shares na yun. So, talo pa, lugi pa ako. Kumbaga yung 90 puhunan ko, naging nueva nila. Samantalang binenta ko during the time ng 500 yun, napakalaking pera. Alam niyo, brothers and sisters, parang lumong-lumo ako, parang hiyang-hiya ako. Wala akong mapakita mukha sa aking thesis. Kahit kumbaga bahay na wala pa. So, dahil sa yabang ko, dahil sinasabi ko na ako'y magaling. So, nung time na yon, doon ako nagbalik ulit sa ating Panginoon. Doon ako palagi. I make it a point I go to Mass. Very Mass kasi kami sa Miracle at 7 o'clock. So, 8 o'clock yung pasok ko. So, I make it a point na go to Mass at 7 o'clock. So, receive the Holy Communion. Tapos naging eventually, nag-choir, nag-lay minister. So, napalapit uli ako sa Panginoon. Lalo na napunta kami sa Couples for Christ. So, and it's only now that I realized
na talaga mahal ako ng Panginoon kasi pinabagsak ako. Hindi ako, kumbaga kung tatuloy yung aking pagiging magkaroon ng business, brothers and sisters, ewan ko na kung nasaan ako. Siguro kaso ko kaliwat kanan. So, ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Ang importante lang sa atin ay nagbabalik tayo sa Kanya. Amen? Amen. So, ngayon, we have to decide to make God's plan happen in our family. Kasi minsan sinasabi natin, ang hirap talaga magpalaki ng anak. Ang hirap, siraulo yung anak ko. Lasenggo, nag-aadik. Hindi po, kailangan natin pagdusahan yan, kailangan natin, kung ano man ang hirap yan, binigay sa atin ng Panginoon niyang hirap na yan, ay kailangan natin pangatawanan. Kasi wala namang ibibigay sa atin na mahirap ang ating Panginoon na hindi natin kaya. So, at this point, pakikita ko lang, meron ako isang video na pakikita kung paano nagmahal ng isang ama at ano yung sakripisyo ng kanyang Diyos. Pwede yung papatay ko. See to believe our real heroes today are Dick and Rick Hoyt, better known as Teen Hoyt. And if you haven't heard of them yet, be prepared. They're almost legends in their own right, and you'll see right now why they are heroes to so many. This is one of the greatest love stories of all time. A story of a father who climbs mountains and runs to the ends of the earth and back to give his son a better life. A life that transcends the limitations of his body. Rick Hoyt's fight started at birth 44 years ago, when the umbilical cord was wrapped around his neck. He looked beautiful, like a strong. He was laying on his stomach, and I thought he was doing push-ups. But what it was, he was having spasms. The doctors told Dick and Judy Hoyt that their son had cerebral palsy and would never be able to walk or talk. They said, forget Rick, put him away. Put him in an institution, he's going to be nothing but a vegetable for the rest of his life. We said, no, we're not going to put Rick away. We're going to bring Rick home and bring him up like any other child. So when the Hoyt family went to the beach for a swim, Rick went too. He'd sing down the water, he'd look up and start laughing. He'd play sweetheart. We'd just get a stick and push him in the chair and hold the stick on. We did everything with him and did the other two boys. And Rick responded. And you look at his eyes, and he was looking right at you, and you could tell that he understood everything that you're talking about. But it wasn't until he was 12 when Rick found his voice, called the Hope Machine, a computer system created by a team of Tufts engineers. Hopefully people will look at me as an intelligent person and would pass my disabilities. And you could tell him exactly what he wanted, how he felt, where he wanted to go. And if they got him to go to school, that he got to be able to talk to other people. It was in high school where Rick first learned of a 5-mile charity road race for a paralyzed teenager. He said, Dad, I have to do something for him. I want to let him know his life goes on. For Dick, who wasn't a runner, it was a call to action as a father. Rick told me, he said, Dad, when I'm running, it feels like my disability disappears. And that was all Dick needed to hear. Now, at the age of 66 and 44, Dick and Rick have run 950 races, 60 marathons, including their 25th Boston Marathon this year. They even started doing triathlons, competing in 6 Ironmans, the ultimate test of strength and endurance. All the way, Dick pulls, pushes, and carries Rick's 110-pound frame over the course of the 2.4-mile swim, 112-mile bike ride,
and 26.2 miles on. So I thought they were going for a leisurely stroll. Slower pace than you two normally go, right? Oh, this is a nice place. It's a good ride here. But they don't slow down for long. As long as we're still having fun, we're enjoying it, and we're healthy, we're going to continue to. But it's Rick's achievements on the sidelines that are most awe-inspiring. I think being disabled, but I live a very fulfilling life. Not only did Rick graduate from high school, but also from college, earning his degree from Boston University. And he now lives in his own apartment. I have shown to disabled people that they don't have to sit back and watch the world go. They can go to school, get a job, and be included in everyday life. The Hoyt's motto is simply, you can. And they've made so many believe anything is possible. Some people do it, some people try out. Now all of a sudden all these videos are popping up in class, and people email around the world, and it's just a great feeling. I read them an email they recently received, one of thousands, from a perfect stranger. I write this because I'm a father. To my shame, I have been nothing like you, Dick. I have been selfish more than I've been selfless. I'm not raising my son the way I intended to raise him. And up to this point, you could say, I'm failed. But yesterday, in a moment's time, I was changed. My heart was broken when I saw how much you must love your son to put yourself through such agony that he might experience the thrill of the race. Yesterday, it became less about me and more about being my children's father. I thank you, sir. You hear this over and over again. It clearly is, it touches you every time. It really does. You're more than a father. I mean, you are a hero to so many. And most importantly, you're a hero to Rick. Yeah, I just think of myself and just love my family. And I just want to be the very best father for me. So yun ang brothers and sisters, kung titignan natin, ano ba, yung bang problema natin sa ating mga anak, katumbas pa ng paghihirap na ginagawa niya. Mukhang siguro napakagaan ng mga dinadala natin kung meron na tayong mga problema sa ating mga anak. Pero gano'n, brothers and sisters, ang mas mahigit pa dyan pagmamahal sa atin ang ating Panginoon. So kung yung kaya nang gawin yun, mas lalo na ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Amen? So we have to give time and attention in building a strong family. We have to examine our daily life, cut down on other activities, yung mga, kung marami pa kayong mga happening sa mga barkada, pag-iinom, pagsusugal, ano man, yung mga pag-chismis. So yun, mag-ikat natin para maituon natin yung mga activities sa ating pamilya, ika na. And then we have to plan family recreation. So importante yun. Hindi kailangan na magago, pero kahit yung bonding lang, kahit sa bahay lang na bibili kayo ng pizza pie, tapos magkukwentuhan kayo. Importante po yung nalalaman nyo kung ano yung ginagawa. Lalo na kung may mga teenager na kayong mga anak, dapat alam nyo yung buhay nila, mga love life nila. Ano, dapat alam nyo yun. Di ba, Marie? Tapos, we have to pray together as a family. Yan. We can not overemphasize yung pag-pray natin as a family. Napaka-importante po niya. Dahil pag nag-pray tayo, ang Panginoon ay nasa gitna natin. And fathers should provide material and spiritual needs for the family. Please, provider po tayo, mga kalalakihan. And wives should be the support of the husband. So, tayo. So, learn about God's vision for the family. We have to attend teachings. Dito po sa Couples for Christ, marami tayong teaching. Pagkatapos ito, CLP na to, meron tayong mga marriage engagement retreat, 1, 2, 3. So, hindi po, wala pong katapusan. Maraming sharings, marami tayong mga Christian books na
kailangan pasahin, ika nga. At napaka-importante kasi after gumagawa kayo, meron kayong mga household. So it's a small group, tapos may nakapag-share kayo ng mga buhay-buhay. I was, Grace and I, ang kagandahan ng nasalihan naming household, medyo may mga edad na, kumbaga mas matatanda na sa amin, by mga 10 or 15 years older. So lahat ng mga failures nila doon sa pagpapalaki ng mga anak nila, ina-absorb namin, naituro sa amin. So ganoon din tayo sa community, open tayo sa mga problema natin. Then si Father Pao also share same concerns about family. Yun nga siya sa inyo. Kailangan maging open tayo. Kasi kung itatago natin yung ating problema, tayo lang nakakaalam. Wala. Kasi sa atin, as a group, pag meron tayong problema, ipinagdadasal po ng household natin yan. Yung small household natin, yung small group natin yan. Kaya nagiging solid normally ang household dahil they know a lot of things about each other. More than sa alam ng mga blood brothers, kunyari ang kapatid ko, mas maraming alam ang kapatid ko din sa Couples for Christ kaysa alam ng kapatid ko na sa pamilya namin. Ganun tayo sa Couples for Christ. So, dahil hindi nyo nakita yung aking mga ibang anak, pakikilala ko lang po yung aking pamilya. Last slides na lang po ito. Yan po si Grace, mga ilang years ago yan, medyo batang-bata, mapapayat pa tayo na. Tapos ito yung aking si Miguel, yung aming gusto yan. Tapos si Paulo, yung mga Kids for Christ po sila. They started at 3 years old, 4 years old. Bago pa lang po kami sa Couples for Christ, sinama na namin po yan. Binibit na namin po yung aming mga anak. Kaya pag nagtotok kami, nagsishare kami sa iba-ibang lugar, kasama namin. Si Marie, during that time, sexy, for Christ. Dapat. Tapos, sabi ko nga sa inyo, gusto kasi maraming anak kasi anim kami sa pamilya, masaya. Nung wala pa kami sa Couples, sinasabi ko kay Grace. Sabi kasi niya, tama na, dahil si Salian, bahala ka, basta ako marami. So, ganun ako kaya pa mo, dahil na yun. So, gusto mo, konti ka lang, ako marami. So, ako na yung gagawa ng parang. So, talagang, pero mabait ang Panginoon, nung nasa Couples for Christ na kami, naging coordinator kami ng Singles for Christ, ganito po karami yung binigay sa aming mga anak. Yan, ganyan. Ang lalakas kumain po yan. Pero ang kagandahan nito, hindi namin kailangan pag-aralin. So, pero yan, sa bahay, nagsasabi sa amin ng mga problema. So, napakaganda. Yung sa community, napamahal kami din sa mga Singles for Christ. At alam nyo, nangyari din sa mga Singles for Christ na yan, yan na po sila. So, this is siguro mga 6-7 years ago. So, yan yung mga anak nila. Yan yung mga first batch ng mga anak. So, anong nangyari po, yung mga Singles for Christ natin sa Meralco, sila rin po yung nagkatuluyan. So, kasi iba yung mga Singles for Christ eh. Ang mga natutunan ko sa community, kailangan nilang isulat kung ano yung gusto nila sa mga magiging husband nila. So, talagang, tapos mahaba yan, talagang ni-specific nila kung ano. Tapos yung pinagdadasal ng mga household nila. So, ganun, para magkaroon sila ng GG. GG is God's gift, kanga. Pag sa mga singles, pag sa mga tayo, mga couples na, GGG na yun, God's greatest gift, kanga. Yung tinatawag nila. So, yan po, napakasaya. Kung titignan natin. Tapos, nung last weekend, ito po yung mga kids natin na. Malalaki na sila. Yung mga couples doon, meron na silang 3, may 4 na anak na. Talagang nag-multiply yung yung community. And lo and behold, kung titignan ko, yung pinakamarami rin na anak, yun ang pinakamaganda ang buhay. Kumbaga, whereas nung Singles for Christ pa sila, kawawa, walang pera, walang pang-happening. Ngayon na nasa community na sila, nag-grow sila sa community as Singles for Christ, Singles for Christ. Nung marami sila ng anak, sila Joel, yung Asera, so sila pa yung kumbaga binihiyaan ng Panginoon. Ganun lang naman ang ating Panginoon eh. So, ito na po yung mga oldest ng mga babies, tapos ito yung mga bagong mga yan, parang mga super wrestler. Nataba. Alam niyo yung mga anak natin, nag-start parang gano'n lang. Si Miguel, tapos si Paulo. Ganyan lang po. At yung mga nag-aalaga po sa aming mga anak, ng mga activities,
Eh mga singles for Christ, yun po, sila na yung mga nanay ngayon. Ang kagandahan ng communities, eventually, yung mga anak namin, sila yung may magiging singles for Christ, eventually couples for Christ, magiging leaders. So yung community natin nabubuo dahil dito sa pagmamahalan at pagbibigayan. So last lang po ito, last Saturday lang, nagkaroon kami ng family weekend sa Meralco. And then, lumalik pa yung anak namin, sinasama namin sa mga gawang kalina, pinakikita namin yung hirap ng buhay, sa mga squatters, nakikita nila, ito, mga ginawang bahay noon during the time. So, minsan na, papagkamalan pa yung mga anak namin, ng mga yahid din. Kasi yung mga gamit lang, ano lang. Yung mga kaawa, nakikita na yung mga bata, kung saan lang dumudumi, yung sa mga squatter. Tapos yung tinatawag ng 7-Eleven, alam niyo ba yung 7-Eleven sa mga bata? Hindi. So, yung mga bata mo kasi, sa mga squatter, mga hubugin. So, gumagano yan, 11. Lumalabas. Pag kinala yan, 7. So, yun, 7-11. Pero, yung mga sisters talaga, pero ang nakakatuwa lang sa akin mga anak, yung napapamahal sila sa mga mahihirap, napapamahal sila sa yung mga kapuspalan. Okay? So, yan, ginagawa nila, nagkahalo ng semento, pag nag-rebuild kami, so pinapapayagan namin kasi yung mga iba sinasabi, mag-germs, magkakasakit yung mga anak nyo. So, pagkakaroon ng bacteria, yung palangkitin sa mga mahihirap yan. Pero ngayon po, ginagawa namin, talagang yung pamilya namin para sa Panginoon, pag-give pa sila. And then, ito naman po, yung anniversary, nagsasakristan sila, yung mga anniversary, mga masses. So, kasi ang dati nun, sabi ko nga, gusto ko maging mayaman yung mga aking mga anak, mag-doktor sila, mag-engineer. Pero meron kasi kung nagbigay ng talk sa amin, tinanong sa amin, sabi, ano gusto mo yung inyong mga anak? Maging presidente ng isang kumpanya o maging santo? So, very striking brothers and sisters, ano pipiliin mo? Mas gustuhin ko kung maging santo yung aking anak. Kasi yung pagiging presidente, nakakalimutan na yun. Wala yun eh. Walang mangyayari. Pero yan, dalawang yan, in-offer ko sa ating Panginoon. Sabi ko, pagpahing kayo. At sabi ni Paulo lang, yes, Papa, I will be a priest. Yan yung batas niya. Pero sabi nung si Miguel, no, Papa, I don't want to be a priest. I want to be a pope. Talagang tonto ako. Pero magiging pope yung aking anak. First time. Pero yun hindi ko first time na Pilipino pag-inom. So, napakasaya brothers and sisters. Yun yung pinapangarap namin nun. Pero ngayon, teenagers sila, 20, 18, 19 years old. Pag sinasabi mo, magpaparin kayo, no, Papa. Gusto ko mag-asawa pa. Pag kinukulit yun, pag nagaling sa akin, sumisan, Papa, kulit ko naman, bakit hindi na lang ikaw magpare? End of argument. So, eto lang po sila, mas malalaki na sa akin. So, napakasaya, brothers and sisters. Yung nagawa sa amin ng community, yung natutunan namin ng mga teachings, ganyan po yung aming pamilya na. So, kung titignan mo, kung naging babayero ko nun, natuloy ako naging lasengro, wala ko siguro. Hindi kami makakanta sa grandstand, sa Luneta. So, during the anniversary. So, isa sa, last year na anniversary po namin. Napilitan. So, yung dalawa kong anak na tumutugtog sa Cultural Center, na nanalo sila ng first prize na duet piano contest. So, brothers and sisters, kailangan na tayo mahirap maging mabait, ika nga. Pero meron pong value, meron piniligan sa ating Panginoon pag tayo ay naging mabait sa Kanya. So, unahin lang natin ang trabaho ng ating Panginoon. So, this is one of our trip in Korea. So, may blessings sa blessing. Pero yung mga anak ko, puro nasa hindi, diliman. So, laki yung tikit sa bulsa ay kami. Tapos, pa sila, sabay-sabay pang pumasok. So, tapos magagala. Ganun lang, brothers and sisters, pagtiwala lang tayo sa Panginoon, gawin lang natin ang ating trabaho sa Panginoon at siya ang bahala. Ito po yung ating motto sa bahay, for me and my house, we will serve the Lord. With that, may God be praised.